Kilala niyo ba ang totoong kwento sa likod ng mga jackpot na ipinamimigay ni Willie Revillame sa telebisyon? Akala ng marami ay palaging masaya at puno ng pera ang buhay ng sikat na host na ito, pero lingid sa kaalaman ng nakararami na dumaan din siya sa isang matinding pagsubok na muntik nang ubusin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Alam niyo ba na sa kabila ng kanyang yaman ay may isang madilim na sikreto si Willie tungkol sa bilyon-bilyong pisong nawala sa kanya sa loob ng kasino? Marami ang nagtataka kung bakit bigla siyang nawala sa ere noon at kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang pansamantalang paglayo sa spotlight. Ngayon ay pag-uusapan natin ang naging buhay ni Willie Revillame mula sa rurok ng tagumpay hanggang sa puntong muntik na siyang maubusan dahil sa sugal at kung paano siya bumangon para muling maging bilyonaryo. Ano nga ba ang naging wake-up call niya para iwanan ang bisyong ito at ano na ang itsura ng buhay niya sa loob ng kanyang penthouse ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa mga hindi nakakaalam ay sobrang disiplinado ni Willie Revillame pagdating sa kanyang kalusugan dahil hindi siya umiinom ng alak at hindi rin siya naninigarilyo kahit noong drummer pa lamang siya sa mga banda. Pero kahit malinis ang kanyang katawan mula sa mga ilegal na gamot, ay may isang bagay na hindi niya napigilan at ito ay ang pagpunta sa kasino para maglibang. Inamin mismo ni Willie sa isang tapatang usapan na umabot sa mahigit 1 bilyong piso ang kabuuang halaga na natalo sa kanya sa pagsusugal. Nangyari ito noong mga panahon na wala siyang kontrata sa anumang TV station at wala siyang ginagawa sa loob ng 2 taon, kaya naisipan niyang ubusin ang oras sa paglalaro sa kasino. Ang katuwiran niya noon ay pera naman niya ang ginagamit niya at gusto lang niyang maranasan ang bunga ng kanyang paghihirap sa loob ng mahabang panahon. Sa mga hindi nakakaalam ay sobrang disiplinado ni Willie Revillame pagdating sa kanyang kalusugan dahil hindi siya umiinom ng alak at hindi rin siya naninigarilyo kahit noong drummer pa lamang siya sa mga banda. Pero kahit malinis ang kanyang katawan mula sa mga ilegal na gamot, ay may isang bagay na hindi niya napigilan at ito ay ang pagpunta sa kasino para maglibang. Inamin mismo ni Willie sa isang tapatang usapan na umabot sa mahigit 1 bilyong piso ang kabuuang halaga na natalo sa kanya sa pagsusugal. Nangyari ito noong mga panahon na wala siyang kontrata sa anumang TV station at wala siyang ginagawa sa loob ng 2 taon, kaya naisipan niyang ubusin ang oras sa paglalaro sa kasino. Ang katuwiran niya noon ay pera naman niya ang ginagamit niya at gusto lang niyang maranasan ang bunga ng kanyang paghihirap sa loob ng mahabang panahon. Pero ang masakit na katotohanan na natutunan ni Willie ay walang nananalo sa sugal dahil ang sistema ng kasino ay sadyang ginawa para ubusin ang pera ng kahit sinong papasok dito. Sinabi niya na kahit meron kang 10 bilyon, ay mauubos at mauubos ito kung hindi ka marunong huminto dahil hindi ka talaga tatantanan ng pagkakataon hanggat may mailalabas ka pa. Ang naging tagapagligtas niya sa sitwasyong ito ay ang kanyang mga kaibigan na tunay na nagmamalasakit sa kanya, gaya ng isang abogado na tumawag sa kanya para yayain siyang magtanghalian. Dito siya diretsahang sinabihan na huwag nang hintayin na maging zero ang kanyang pera at huwag sayangin ang mga properties na naipundar niya. Pinayuhan siya na bumalik na lang sa pagpapasaya ng mga tao sa telebisyon kaysa ubusin ang kayamanan sa harap ng mga makina sa kasino. Dahil sa payong ito ay nagbago ang ikot ng mundo ni Willie at doon niya napagtanto na mas mahalaga ang makatulong sa kapwa kaysa magtapon ng pera. Sa ngayon ay makikita natin ang sobrang laking kaibahan ng kanyang buhay dahil nakatira na siya sa isang napakagandang penthouse sa Will Tower at mayroon na rin siyang sariling mga helicopter at mamahaling yate. Pero kahit ganito na siya kayaman, ay nananatili siyang mahigpit sa kanyang mga anak dahil ayaw niyang lumaki ang mga ito na umaasa lang sa kanyang pera. Lagi niyang sinasabi sa kanila na lahat ng karangyaan na nakikita nila ay galing sa sariling hirap niya at hindi nila ito dapat ariin hanggat hindi pa sila nagsisikap ng husto. Ang mahalaga kay Willie ngayon ay ang kanyang personal na relasyon sa Diyos
at ang layunin niyang maging tulay para sa mga mahihirap na Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga bagong programa. Matapos ang lahat ng pagkakamali at bilyong nawala, ay masasabi nating mas matalino at mas handa na si Willie sa mga hamon ng buhay. Matapos ang bilyon-bilyong pisong nawala sa kasino, marami ang nag-iisip kung ano na nga ba ang takbo ng personal na buhay ni Willie Revillame. Bukod sa pera, isa sa pinaka-pinag-uusapan sa kanya ay ang kanyang pagiging single sa kabila ng kanyang yaman at kasikatan. Marahil ay iniisip niyo na dahil sa kanyang helicopter at yate, ay madali para sa kanya ang makahanap ng makakasama sa buhay. Pero ang totoo, sa gitna ng lahat ng karangyaan sa loob ng kanyang penthouse, ay mas pinipili ni Willie ang mag-isa. Inamin niya na wala siyang karelasyon ngayon at hindi rin siya lumalabas para makipag-date dahil ang buong oras niya ay nakatuon sa kanyang bagong show. 2 beses nang naikasal si Willie noon, pero pareho itong nauwi sa hiwalayan. Sa kabila ng mga naging karanasan niya sa pag-ibig, hindi naman daw siya nagsasara ng pinto pero mas maingat na siya ngayon. Ayon sa kanya, hindi sapat ang ganda lang dahil ang hinahanap niya ay ang tamang ugali at taong makakasama niya sa tagumpay ng kanyang buhay. Hindi rin daw totoo ang mga tsismis na babaero siya dahil sa edad niya ngayon ay mas gusto na niya ang kapayapaan. Ang nakakamangha pa ay hindi siya nagbabasa ng mga negatibong komento sa social media. Para kay Willie, basta alam ng kanyang mga anak at mga kaibigan, ang totoo ay sapat na iyon para sa kanya. Pero kung mayroon mang isang bagay na talagang nagpabago sa tingin ng publiko sa kanya, ito ay ang pagpasok niya sa mundo ng politika. Alam niyo ba na noong tumakbo siya noong nakaraang eleksyon, ay dumanas siya ng matinding pambabatikos? Sinabi ng iba na wala siyang alam at baka magpasikat lang siya sa Senado. Pero diretsahan niyang sinagot ito sa pagsabing, marami ngang magagaling at matatalino sa gobyerno pero sila pa ang nadadawit sa malalaking nakawan ng pera ng bayan. Para kay Willie, mas mahalaga ang pusong gustong tumulong kaysa sa talino na ginagamit sa maling paraan. Dito rin natin makikita ang katapatan ni Willie pagdating sa batas. Isipin niyo, umabot sa mahigit 60 milyong piso ang binabayaran niyang buwis sa gobyerno taon-taon. Ginagawa niya ito dahil ayaw niyang magkaroon ng kaso at gusto niyang maging malinis ang kanyang pangalan. Kaya naman kapag may mga isyu ng korupsyon sa gobyerno, gaya ng mga anomaliyang nababalitaan natin, malakas ang loob niyang magsalita dahil alam niyang wala siyang ginagawang masama. Ang tanong ng marami, tatakbo pa ba siya sa susunod na eleksyon sa taong 2028? Sabi ni Willie, kung tatakbo man siya ay gusto niyang makasiguro na mananalo siya para talagang makatulong. Ang masakit daw kasi sa politika sa Pilipinas ay ang kawalan ng pagkakaisa kung saan ang mga matataas na opisyal ay nag-aaway-away imbes na magtulungan. Kung papasok daw siya sa gobyerno, hindi siya kakampi sa anumang grupo kundi sa sambayan ng Pilipino lang. Sa kabila ng mga intriga at chismis na naghihirap na raw siya, muling pinatunayan ni Willie Revillame na hindi basehan ang yaman para maging tapat na tao. Marami ang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay marami pa ring bumabatikos sa kanya, lalo na noong hindi siya pinalad sa nakaraang eleksyon. Para kay Willie, ang pagkatalo niya ay itinuturing niyang plano ng Diyos. Sinabi niya na kung nanalo raw siya ngayon, baka mas mahirapan lang siya dahil sa gulo at awayan ng mga politiko sa bansa. Masaya siya sa kanyang buhay ngayon dahil nakakapagtrabaho siya ng malinis at walang ninanakaw na pera mula sa taumbayan. Diretsahan ding sinagot ni Willie ang mga puna sa kanyang plataporma noon. Ayon sa kanya, hindi siya nagmamarunong dahil gusto muna niyang pag-aralan ang mga batas na nagawa na bago siya magdagdag ng bago. Ang focus niya ay simple lang, kalusugan, trabaho, at edukasyon. Ito ang 3 bagay na sa tingin niya ay kailangan ng bawat pamilyang Pilipino para gumaan ang buhay. Galit din siya sa mga balitang kesyo magkaaway sila ng mga dati niyang kaibigan o kaya naman ay wala ng istasyong kumukuha sa kanya. Ang lahat ng ito ay tinatawanan lang niya dahil alam niyang hindi ito totoo. Pagdating naman sa trabaho, inamin ni Willie na istrikto talaga siya at minsan ay nagagalit sa kanyang mga staff. Pero paliwanag niya, ginagawa lang niya ito para maging perfect ang palabas para sa mga manonood.
Ayaw niya ng mga taong hindi seryoso o laging huli sa trabaho dahil ang perang kinikita nila ay dapat pinapahalagahan. Kung mahal mo raw ang pamilya mo, dapat ay mahalin mo rin ang trabaho mo dahil ito ang nagbibigay ng pagkain sa mesa niyo. Sa huli, nananatiling bukas ang pinto ni Willie para sa taong 2028, pero sa ngayon ay masaya siya sa pagpapasaya ng tao sa pamamagitan ng kanyang bagong programa. Ang mahalaga sa kanya ay ang katotohanan at ang malinis na hangaring makatulong. Sabi nga niya, kahit i-bash pa siya ng umaga hanggang gabi, basta alam niyang wala siyang niloloko ay mahimbing ang tulog niya. Kayo, ano ang masasabi niyo sa naging desisyon ni Willie na huwag munang pumasok sa politika at mag-focus muna sa pagpapasaya? Tingin niyo ba ay mas kailangan natin ang mga taong may puso kaysa sa mga taong puro talino lang pero may ibang agenda? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.